Mga katalambuhay, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay maaari po lamang na mag-subscribe, i-click ang notification bell at mag-comment ng #paubaya. Malaking tulong po ito sa ating channel. Maraming salamat po. Ang kwentong ito ay mula sa totoong karanasan ng isa sa ating masugid na tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Joel. Si Joel ay taga Dipolog City. Kayumanggi ang kulay ng balat, mataas ang tindig, matangos ang ilong at parang Arabo ang hubog ng mukha. Dagdag pa ay walang bisyo ito si Joel. Nagtatrabaho siya sa isang pagawaan ng yelo dito sa nasabing syudad. Hindi nakapagtapos si Joel ng pag-aaral, pero hindi ito naging hadlang upang hindi gumaan ang buhay dahil na rin sa taglay nitong kasipagan. Ayon sa nagbahagi ng talambuhay ni Joel, siya ay 20 taong gulang noong nangyari itong kanyang karanasan. Isang araw, medyo nahuli si Joel sa pagpasok sa trabaho kasi sobrang lakas ng ulan sa araw na iyon. Naglalakad lang kasi si Joel mula sa kanilang bahay papuntang trabaho kasi hindi naman ito kalayuan sa kanila. Pagkapasok ni Joel sa pagawaan, may naspat siyang isang bagong mukha na sa isip-isip niya ay baka bagong kasama. Hindi naman niya ito pinagtuunan ng pansin sa kadahilan ng gusto niyang bumawi sa kaunting minuto nitong late. Makaraan ng ilang araw ng Sabado. Yun din ang pinakamagandang araw ng mga trabahador kasi nga araw ng sahod. Normal na kaganapan na sa kanila na kapag araw ng sahuran ay medyo mahaba ang pila. Ito ay sa kadahilan ng nag-iisa lamang ang tagapagbigay ng sahod. Nang dumating na sa punto na siya na ang kukuha ng sahod, napansin niya na bago ang kanilang kahera. Tinitigan niya ito at ayon sa kanyang salaysay, nakita niya isang babaeng maputi, manipis ang katawan, matangos ang ilong at sobrang hinihin kong magsalita. Ayon sa kanya, tinanong pa siya nito na, "Ikaw po ba si Joel?" At agad naman siyang tumugon ng, "Oo." Ngumiti naman ang babae at ang sabi, "Oh, ito na ang iyong kabuuang sahod sa linggong ito." Napaka-responsable ni Joel, mapagmahal sa magulang at kapatid, at maka-Diyos ayon sa Cinder. Isang araw, maraming lumiban sa mga katrabaho ni Joel at iilan lang silang natira. Nagkataon din naman na sa araw na iyon ay sobrang dami ng orders dahil nga Lunes at malakas ang benta sa palengke at iba pang mga negosyo na gumagamit ng yelo. Pinatawag si Joel ng kanyang amo at ang sabi, "Joel, samahan mo nga yung bagong kahera natin sa bangko kasi magdideposito." Agad-agad namang tumango si Joel para ipakita ang kanyang pagsangayon. Dali-dali namang nagpalit si Joel ng kasuotan para naman medyo malinis tingnan. Maya-maya pa, lumabas na nga ang bagong kahera at ang sabi, "Uy Joel, ikaw pala ang sasama sa akin? Tara na!" Likas na mahihain si Joel kaya hindi na ito sumagot at sumunod na lang sa dalaga. Habang naglalakad, nagtanong ang dalaga kay Joel, "Pipi ka ba? Ba't ayaw mo magsalita?" "Ay, alam ko na. Nakakita ka kasi ng maganda." Sabay tawa. Tinitigan lang naman ni Joel ang dalaga at sa isip ay, oo, totoo naman talagang maganda siya eh. Nang napagtanto ng dalaga na hindi na talaga magsasalita si Joel, naglakad lang ito ng mabilis at iniwan siya. Wala namang nagawa si Joel kung hindi sundan ang dalaga habang sinisipat nito ang kanyang magandang katawan. Nakarating na nga ang dalawa sa bangko. Nagsabi si Joel na sa labas lang siya maghihintay
At tumugon naman ang dalaga na, "Marunong ka naman palang magsalita eh. Magsalita ka kasi lagi. Mapapanis ang laway mo, sige ka," sabay ngiti. Pumasok na ang dalaga at matyagang naghintay si Joel hanggang sa ito ay nakalabas. Tanghali na itong nakalabas at nagyayang kumain na lang sila bago bumalik sa opisina. Nang akmang iabot ng kahira ang kanilang bill, dali-dali naman kinuha ni Joel ang bill at binayaran. Napangiti ang dalaga at nagwika ng, "Aba, gentle dog ka ah." "Ay, gentleman," sabay tawa ng malakas. Habang naglalakad ang dalawa, kinausap ulit siya ng dalaga at inabot ang kamay sabay sabing, "Ako nga pala si Cathy." Tumigil sa paglalakad si Joel at inabot din ang kamay at nagwika ng, "Ikinagagalak kitang makilala po, Ma'am Cathy." Nakarating na nga silang dalawa sa kanilang pinagtatrabahuan at dali-dali na rin silang bumalik sa kanilang mga gawain. Kinahaponan, habang naglalakad si Joel ay biglang may tumawag sa kanya. "Hoy Joel, pasabay ako ah." Paglingon niya ay nakita niya si Cathy at nagsabing, "Saan ka po pupunta, ma'am?" At tumugon naman na, Dyan lang. Diyan lang sa unahan. Nangungupahan lang kasi ako ng boarding house." Habang naglakas loob si Joel na tanungin si Cathy kung bakit hindi na lang siya sumakay. At tumugon naman na, "Diyan lang sa unahan. Nangungupahan lang kasi ako sa mga boarding house eh." Habang naglakas loob si Joel na tanungin si Cathy kung bakit hindi na lang siya sumakay. At tumugon naman si Cathy na, "Sayang pamasahe at exercise ko na din to para lalong maging sexy." Tinitigan ni Joel si Cathy at sa isip-isip niya na ang babaeng ito ay parang marami ng karanasan dahil sa kanyang pananalita. Sinaway naman siya ni Cathy at ang sabi, "Huwag mo naman akong husgahan, Joel. Di ako tulad ng iniisip mo ah." Pautal-utal na sagot naman ni Joel at ang sabi, Hindi naman kita hinusgahan, Ma'am Cathy." At sumagot naman si Cathy na, "Masyado ka namang formal, Joel. Halika nga dito." At sabay hawak sa braso ni Joel. Nabigla si Joel sa ginawa ni Cathy pero sa kaloob-looban niya ay masaya ito. Kinagabihan, hindi makatulog ng maayos si Joel dahil parang tingin niya nagkaka-interest na siya kay Cathy at nagwika sa sarili ng, "Ano ba naman yan? Hindi makakagusto si Cathy sa tulad ko. Makatulog na nga." Lingid sa kaalaman ni Joel ay nahumaling din si Cathy sa kanya dahil sa angkin nitong kasipagan, kapugian at pagkamaginoo. Mabilis na lumipas ang panahon at lalong nahulog ang kanilang mga puso sa bawat isa. Ngunit itong si Joel ay talagang torpe at dinadaga ang dibdib na sabihin kay Cathy. Kinahapunan, nagkasabay na naman ulit si Cathy at Joel sa daan. Walang imikan silang naglalakad at nang hindi na nakapagtiis si Cathy kasi halata naman talaga sa kilos si Joel na may gusto din ito sa kanya. Humarang si Cathy sa harapan ni Joel at nagwika ng, "Hoy lalaki, gusto mo ba ako? Hindi. Sagot!" Padabog na tanong ni Cathy. Bahagyang natigilan si Joel at hindi nakasagot agad sa tanong ni Cathy dahil sa sobrang bigla. Sumagot naman ito ng malumanay at ang sabi ay, Oo Cathy, mahal kita. Di ko lang talaga masabi kasi inuuna ako ng takot na baka di mo ako gusto." "Ano ka ba, manhid? Di mo ba napapansin na lagi akong nagpaparinig? Palibhasa, bakla ka kasi." Sagot ni Cathy kay Joel. Natigilan si Cathy nang biglang hinawakan ni Joel ang kanyang kamay at hinalikan siya sa pisngi sabay wika ng, "Ano ba yung baklang sinasabi mo? Gusto mo pa?"
Ngumiti naman si Cathy at tumugon ng, "Oo, Jewel, gusto ko pa," at humalakhak. Napakamot na lang sa ulo si Joel at hinawakan ni Cathy ang kanyang kamay at nagwikang, "Tara na, mahal." Lumipas ang mga araw na ang dalawa ay laging masaya. Hinding-hindi nakakalimutan ni Joel ang bawat importanteng okasyon para sa kanilang dalawa. Napaka-sweet ni Joel at ganun din naman si Cathy. Sa tingin ng kanilang mga kasama, malabo na itong magkahiwalay. Sa tindi ba naman ang pagmamahala ng dalawa ay parang kamatayan na lang ang makapagpapahiwalay sa mga ito. Lalong nagsikap ang dalawa sa pagtatrabaho upang makapag-ipon para sa plano nilang pagpapakasal. Araw-araw silang gumagala sa boulevard at doon nag-uusap ng kahit na ano at syempre ang mga pangarap na nais lang matupad sa mga darating na mga araw. Nagdesisyon na din silang dalawa na magsama sa isang bubong kahit na hindi pa sila kasal. Dumaan ang mga buwan at taon at tila walang kupas ang pagmamahal sa isa't isa at napagtanto pa nila na lalo pa itong lumalalim at kumakapit. Sadyang mapagbiro talaga ang tadhana dahil isang araw biglang nahilo si Cathy sa trabaho. Bigla itong hinimatay at bumagsak sa lupa. Tarantang pinuntahan ng ka-office mate ni Cathy si Joel at sinabi ang nangyari. Dali-dali namang pinuntahan ni Joel si Cathy at kinarga at dinala sa ospital. Sa isip-isip na mga ito ay baka buntis lamang si Cathy kaya nagkaganon. Nagising na nga si Cathy at nakita niya na nasa tabi niya si Joel. Makikita sa mukha nito ang tindi ng pag-aalala. Biglang nagsalita si Joel at ang sabi, "Mahal, ayos ka lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo?" Natawa naman si Cathy at tumugon na, "Kalma ka lang dyan, mahal. Napagod lang siguro ako." Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang biglang may kumatok at pumasok ang doktor. Tumayo ang doktor sa harapan nila Cathy at nagwikang, "Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na may sakit si Cathy sa puso at kailangan ng mabilisang operasyon." Biglang gumuho ang mundo ni Joel sabay tanong na maluwa-luwa ang mata. "Magkano po ba ang operasyon, Dok?" Tumugon naman ang doktor na 200 to 350,000 dahil kailangan palitan ng tubo ang isang ugat ng kanyang puso. Parang sinakluban ng langit at lupa ang dalawa, ngunit sa kabila nito ay nanatiling matatag. Hindi nila lubos akalain ang sasabihin ng doktor. Upang mapakalma ang nararamdaman ni Cathy, lakas loob namang sinabi ni Joel na, "Huwag kang mag-alala, mahal. Makakahanap din tayo ng paraan para sa operasyon." Alam ni Joel at Cathy sa sarili na mahirapan silang makapag-ipon ng ganong kalaking halaga. Nang makauwi na sina Joel at Cathy, ay nagdesisyon si Joel na hindi na siya papasok sa trabaho. Sa halip ay magpapahinga na lang ito sa bahay. Mariin naman itong tinutulan ni Cathy ngunit sadyang mapilit talaga si Joel. At hindi naglaon, napapayag siya nito. Dumaan ang mga araw at napagtanto ni Cathy na sobrang boring pala kapag wala kang ginagawa. Kaya ang ginawa niya ay nag-register sa mga dating sites. Mabilis namang nakahanap ng mga kachat si Cathy at kalaunan naging close niya ang ilan sa mga ito. Samantalang si Joel naman ay panay ang overtime para sumapat ang kita nito para sa kanilang pangangailangan at maintenance ni Cathy. Lumipas ang mga buwan ay pinagtapat ni Cathy kay Joel na meron siyang mga kachat na foreigner at ang isa sa mga ito ay magpapadala ng pera. Dagdag pa nito ay gusto ng Amerikano na pumunta ng Pilipinas at magpakasal sa kanya. At dagdag pa niya na alam din ng Amerikano ang kanyang kalagayan at handa itong paoperahan sa oras na makarating siya sa Pilipinas.
Tumango lang naman si Joel kay Cathy at nagwika ng, "Aba, edi maganda pala kung ganon." Kahit na sobrang nasasaktan. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Joel. Ang araw na dumating ang Amerikano. Nagpaalam si Cathy na pupunta ng airport at susunduin ito at ipapaalam na meron itong kinakasama. Ngumiti lang naman si Joel at pagkatalikod ni Cathy ay biglang tumulo ang luha ni Joel. Hindi niya lubos na akalain na kaya siyang iwan ni Cathy para sa kanyang pansariling kapakanan. Habang nasa trabaho si Joel, napag-isip-isip niya na baka ito na ang sagot sa kanyang dasal sa Panginoon upang madugtungan ang buhay ng kanyang minamahal. Kahit na sobrang sakit ng kanyang nararamdaman, napagdesisyonan niyang lumikas na lang sa kanilang bahay at magpakalayo-layo para hindi na magdalawang isip si Cathy sa kanyang desisyon. Makaraan ang ilang buwan, nabalitaan na nga ni Joel na tagumpay ang operasyon ni Cathy at nakatakda na din itong ikasal. Hindi napigilan ni Joel na mapahugulhol sa pag-iyak dahil sa tindi ng sakit na naramdaman, ngunit sa kabilang banda ay masaya ito at ligtas ang kanyang pinakamamahal na babae. Nagsakripisyo si Joel para sa nag-iisang babae na kanyang minamahal, kahit na ang kapalit ito ay matinding pagdurusa at paghihinampis. Lumipas ang isang taon ay nabalitaan na nga niya na umalis si Cathy at pumunta na ng ibang bansa. Napag-isip-isip na ni Joel na sa panahong mga ito ay kailangan na din niyang mag-move on at bumangon ulit sa kanyang mga paa. Makalipas ang ilang buwan ay bumalik na nga siya ulit sa kanyang pinagtatrabuhan. Kahit na nakakarinig siya na sobrang martirdo niya, pero hindi na lang niya ito pinapansin dahil alam niya sa sarili niya na hindi nila kayang magsakripisyo gaya ng kaniyang ginawa. Makalipas ang ilang buwan ay may bagong kahera ulit ang kanyang pinagtatrabuhan. Hindi tulad ng dati, hindi na nagdalawang isip si Joel na suyuin ito. Nakilala niya ito sa pangalang Beverly. Si Beverly ay mabait, malambing, matangkad at syempre maganda. Sinagot naman agad ni Beverly si Joel at sa hindi inaasahan ni Joel ay mabilisan din itong nabuntis. Sa kasalukuyan, may dalawa na silang anak, isang babae at isang lalaki. Kahit na sobrang silosa ni Beverly ay tinitiis niya ito alang-alang sa kanilang pagmamahalan at mga anak. Pero lingid sa kaalaman ni Beverly na hanggang ngayon mahal pa rin ni Joel si Cathy at ito ang nagpapatunay na kaya nating magpaubaya para sa ating minamahal. Maraming salamat sa pakikinig mga katalambuhay. Abangan ulit ang susunod nating mga kwento. Maraming salamat.